Ito yung unang beses ko na ginawa na pandesal at ito naman yung pangalawa. Same result pa rin, kaya ito i-share ko po sa inyo if ever kapag mahilig din kayong mag-bake at home. Nag-prepare ako ng fresh milk dito at i-warm milk kasi natin to, pero tinest ko lang sa kamay ko, kapag kaya nyo, okay na po yan. Then saka naman ako nag-add ng the rest of ingredients, bali pinagsama-sama ko lang to. Sa recipe na to ay hindi tayo gagamit ng butter, ang gagamitin lang natin ay yung oil. Tapos bread flour din yung ginamit ko dito, hindi na ako gumamit ng all-purpose flour. Yung complete list of ingredients ilalagay ko na lang po sa comment section para hindi na kayo mahirapan na maghanap. Tapos i-beat muna natin to at ito yung nagpapalambot ng pandesal natin. Ang tawag neto ay tanchong. For tanchong recipe naman po, ilagay ko na lang po sa comment section para makagawa din kayo. Dalawang ingredients lang yung tanchong natin. Tapos i-beat natin to. At para malaman nyo na ready na yung dough, mag-window pin test po kayo. Pag ganito yung dough nyo, hindi pa to okay, so pinaikot ko pa yan ulit hanggang sa naging okay. Hindi ko na maipakita sa inyo kung paano ko to pinortion, pero portion neto ay 50 grams each. Tapos nakakoat lang po siya ng breadcrumbs. Sa pagpaalsa naman po ay depende sa temperature natin, pero ito ay pinaalsa ko lang po ng 40 minutes. Sa pag-preheat naman ng oven ay 20 minutes lang yung preheating ko, sa ako naman din sinala. For oven temperature naman ay 160 degrees Celsius for 80 minutes ang baking time ko, tapos hanggang sa mag golden brown lang yung top kasi ayoko rin ng sunog na sunog.